Makasaysayang araw po sa ating lahat. My name is John Orland Bari at Relok Yonggal, your Kuya KQ. At nandito tayo para makinig sa isang kwento na pagpupulutan natin ulit ng aral. And for now, let's listen. This is Story Time with Kuya KQ. So, akala mo kwento lang ng isang presidente, pero hindi ito yung tipong mababasa mo lang, tapos makakalimutan mo rin. Hindi tayo nagkwento ng mga ganung bagay. At bilang isang Ramonian, at as I'm assuming, napunta ka dito sa video na to dahil isa ka ding estudyante ng President Amon Magsaysay State University, kikilalanin natin, ang isang tao na malapit sa ating puso at sa ating paaralan, sa ating universidad. Ito ay isang pangalan na hindi kailangang ipagsigawan, pero kapag pinanggit mo, mabigat agad. Ramon Magsaysay. Ang pangalan na nakakibat sa ating universidad. So, hindi siya perpekto, hindi siya maingay, hindi siya puro pangako. Siya ay yung tipong kikilos bago magsalita. At ngayon, habang ang iba, komportable sa opisina, siya nasa daan, nasa baryo, nasa gitna ng problema. Kaya, hindi siya madalas nanonood. Siya ay nakikialam. Ngayon, ang dami ko na nasabi mga bagay tungkol sa kanya, tungkol sa pagpapakilala sa kanya, pero kilalanin talaga natin siya on a personal level. So, let's start with this. Magtatanong tayo sa ating mga manonood niyo at bibigyan ko kayo ng mga sagot sa mga katanungan niyo. Unang-una, si Kuya. Okay, dito. Let's watch his question. KQ, paano ba nagiging ganito yung isang leader? Hindi kasi siya traditional politician. Parang masyadong grounded, masyado rin Okay. totoo. Ano po ba yung mga humubog sa kanya para maging ganitong isang leader or mapunta sa ganitong level ng pagiging isang leader? Okay. So, bago siya naging presidente, isa siyang auto mechanic sa Zambales. Isang, paano natin masasabi dito, nag-ayos ng mga sasakyan. Isang mekaniko. Sanay sa actual na trabaho. At, if I'm not mistaken, noong World War II, 1941 to 1945, sumali siya sa guerrilla movement laban sa mga Hapones. Noong 1942, naging bahagi siya ng resistance forces ng lungsod. At kalaunan, kinilala din siya bilang isa sa mga epektibong field leaders nito. So ngayon, hindi siya nasa likod ng mesa, nasa harap siya ng panganib mismo. Imagine yung Presidente S galing mismo sa rebellion na nangyari noong World War II. At yun nga, dito nabuo yung estilo niya ng pamumuno, yung leadership style niya. Mabilis, diretso, at may malasakit sa kasama. Kaya, I want to, sana nasagot ko pala yung sagot, yung tanong mo, Kuya Ronel. At para ngayon, let's move on to the next question. KQ, another question. Totoo po ba na kahit yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay may access sa kanya? Pero hindi ba normal lang sa isang presidente na mahirap lapitan? Paano siya naging ganun accessible sa kanyang termino? For question number 2. Ang Malacanang naging bahay ng masa. Ngayon, naging pangulo siya mula ng December 30, 1953 hanggang March 17, 1957. Sa loob ng panahon yun, binuksan niya ang Malacanang sa publiko. May sistema siya kung saan ang mga reklamo ng mga mamamayan ay direktang tinatanggap at inaaksyonan. Hindi ito display, gumagana ito. At sa libo-libong liham na natatanggap ng kanyang opisina, marami dito ay personal niyang binabasa at pinapasa para aksyonan agad. Kaya isa sa mga naging pangalan dati o tawag bansag sa kanya ay Champion of the Masses. Yes, the guy. Para sa kanila. Hopefully that answered your question, Kuya. So, for the next question, okay, let's watch this.
May paniniwala dati na isa daw dictator si Ramon Magsaysay. Ni parang banana dictator daw. Ano kaya ibig sabihin nila doon? Yung ba ay dahil mahilig siya sa saging? O yung saging yung mahilig sa kanya? Okay. So, for question number 3, hindi lang lakas kundi pag-unawa ang naging sandata ni President Ramon Magsaysay. Bilang Secretary of National Defense mula 1950 hanggang 1953, pinangunahan niya ang kampanya laban sa Hukbalhap Insurgency. Sa panahong iyon, tayang mahigit 10,000 ang armadong rebelde ang aktibo. At imbes na puro military operations, nagpatupad siya ng kombinasyon ng military pressure, amnesty programs noong 1952 at land resettlement projects. Ano naging resulta nun? Libo-libong rebelde ang sumuko at nagbalik loob sa ating gobyerno. Hindi lang niya nilabanan ang kalaban, inintindi niya kung bakit sila lumalaban. Yun po sagot sa katanungan niyo, kuya. Hopefully, I answered it. So, next. KQ, sa dami ng kandidato noon, paano siya nanalo? Dahil ba sa kampanya? O dahil talaga sa tiwala ng mga tao sa kanya? You're asking a very important question, ha? Okay, so, for the first question, panalo na hindi binuhat ng hype, hindi binuhat ng kasikatan lang, kundi tiwala. Nagkaroon ng tiwala ang tao sa kanya. Noong 1953, sa 1953 Philippine presidential elections, ang kalaban niya dati is si President Elpidio Quirino. Hopefully, kilala niyo pa rin siya. Itong kanyang muka. At nakuha niya ang humigit kumulang 68% ng boto. 68% ng boto ng mamamayan ay nakuha ni President Ramon Magsaysay. Isa yun sa pinakamalaking margin sa kasaysayan ng bansa na pagkapanalo ng isang presidente. Kaya, hindi ito dahil sa isang engrandeng kampanya, kundi dahil sa reputasyon niya bilang taong may ginagawa. Ang kanyang slogan, napakasimple. It is, Magsaysay is my guy. Simple, epektibo, nakuha ang masa. Hopefully that answered your question. So, let's move on to the next. KQ, paano natapos ang lahat sa ganong klaseng leader? Parang hirap ng gabi na bigla na lang siyang nawala. Aray! That was a real tragedy. It was a tragic question for you, sir. So, isang iglap na nagpaiyak ng buong bansa. Noong 1957, ang Cebu Douglas C-47 crash. Noong March 17, 1957, bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano sa Mount Manunggal sa Cebu. Sa 24 na sakay, isa lang ang nakaligtas. Isang iglap na walang pangulo. Mahigit 2 milyong Pilipino ang dumalo sa kanyang libing sa Maynila. Isa sa pinakamalaking public mourning sa kasaysayan ng bansa. Hindi ito naging utos, hindi naging obligasyon, pagmamahal ng tao. Yun ang nangyari dati. Kaya mahirap talagang tanggapin ang pagkawala niya. Pero as for everyone else, the people learn to move on. Pero it doesn't take away from the legacy that he left. I hope that answered your question, Kuya. So, next. Thank you. Pagkatapos ng lahat, may naiiwan pa ba siyang epekto o isa na lang siyang kwento na lumipas? Noong 1957, pangalan na naging pamantayan. Sige, I'll connect this to the events of 1957. Naiwan ba siyang epekto? Dahil merong isang award, if I'm not mistaken. It was established during 1957. Ito ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Ilang buwan lamang pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Simula noon, daang-daang leader mula sa iba't ibang bansa sa Asia ang pinarangalan. At ang naging criteria nila para dun, integridad, magandang serbisyo, at malasakit sa kapwa. Tinatawag itong Nobel Prize of Asia. At that already says a lot about the award. At ngayon, ibig sabihin, yung uri ng pamumuno niya, hindi lang siya basta-basta inalala. Kinuha siyang standard. At dahil dun, I hope
hopefully answer that question of his legacy moving forward. So ngayon, hindi siya naging dakila dahil sa posisyon niya. Naging dakila siya dahil hindi niya kinalimutan kung paano maging tao. Kaya hanggang ngayon, sa dami ng boses, sa dami ng pangako, pag hinanap mo tunay na leader, may isang pangalan na babalik at babalik, si Magsaysay. At baka sa panahon ngayon, hindi natin kailangan ng mas magaling magsalita, kundi mas magaling makinig. Katulad niya, katulad ni President naman Magsaysay. Magsaysay ang araw po, ako si Kuya Keke. I hope may natutunan kayo.